Alas 4 ng madaling araw, lumilipad sa station 100 milya sa ibabaw ng Black Sea. Nakatitig ang piloto ng isang Ukrainian F-16 sa kumukurap na pulang babala sa kanyang cockpit display. Mayroon lamang siyang isang pagkakataon upang pakawalan ang isang AGM-88 HARM missile patungo sa sentro ng isang Russian Pantsir radar. Kung magmimintis siya, ang 20 drones na kasalukuyang lumilipad sa tree line ay agad na neutralize. Napakahalaga ng misyong ito dahil desperadong itinatago ng Russia ang katotohanang nawala ang 60% ng kanilang Iskander force noong nakaraang linggo. Gumastos ang Moscow ng milyon-milyon para ilipat ang mga launcher na ito sa ilalim ng matinding secrecy sa pag-asang maipuslit ang mga ito sa Crimea sa gitna ng gabi. Walang puwang para sa pagkakamali. May 14 na segundo na lamang ang natitira. Ang kalkuladong kaguluhan na ito ay nagsimula 13 minuto ang nakalipas dahil sa isang thermal signature sa highway na akala ng Moscow ay invisible. Noong nakaraang linggo, nagpakita ang Ukraine ng isang masterclass na nag-iwan sa Kremlin na walang masabi. 60% ng mga Iskander launcher ng Russia sa southern sector ay naglaho at sumabog sa loob lamang ng isang gabi. Ngayon, nasa full panic mode ang Moscow. Desperado silang isalba ang natitirang 6 na battered Iskander-M launchers at 8 transloaders na isinakay sa isang secret convoy. Mabilis silang bumabagtas sa E-200 at 90 highway sa ilalim ng kadiliman. Ang destinasyon ay ang Sevastopol shipyards sa Crimea, ang itinuturing na pinakaligtas na repair shop ng Russia. Kung makakarating ang convoy na ito, maibabalik ni Putin ang kanyang long-range hammer sa tagsibol. Kung hindi, mawawala ang malakas na puwersa ng Russian Southern Front para sa buong taon ng 2026. Para sa mga Russian commander, invisible ang convoy na ito. Binalot nila ito ng kanilang pinakamahusay na kagamitan, gaya ng Krasuha 4 electronic warfare na pumupuno sa himpapawid ng digital noise. May mga Pantsir S-1 escorts na handang sumira sa anumang gumagalaw. At may mga S-400 radars na nababantay mula sa Crimea. Kumpiyansa silang walang drone na makakalapit sa kanila. Ngunit sa taas na 800 talampakan, isang Ukrainian PD-2 drone ang tahimik na umaaligid sa kalangitan. Ang FLIR thermal camera nito ay nakazoom sa highway sa ibaba at nakita ang 18 malalaking heat signatures na dahan-dahang gumagalaw. Kahit na pinatay ng mga Russian ang lahat ng ilaw, ang mga nasirang launchers at transloaders ay naglalabas pa rin ng init mula sa kanilang malalaking makina at hydraulic systems. Isa itong malinaw na palatandaan sa gitna ng nagyayelong kadiliman. Hindi umatake ang PD-2. Ipinadala lamang nito ang live coordinates pabalik sa headquarters. Ang thermal truth na iyon ang tanging kailangan ng Ukraine. Eksaktong alas 4 ng madaling araw, 100 milya sa ibabaw ng Black Sea, narating ng 2 Ukrainian F-16 Viper ang kanilang designated release point. Para sa mga piloto, hindi ito isang dogfight. Ito ay isang clinical execution ng isang digital trap. Nag-release ang Viper 1 ng mga decoys. 4 na ADM-160 MALD units ang nahulog mula sa mga pakpak ng F-16. Ang mga kagamitang ito na nagkakahalaga ng $120,000 ay nagsisilbing digital gaslighters. Habang umaandar ang kanilang maliliit na turbojets, nagsimulang gumana ang kanilang electronics upang gumawa ng himala sa physics. Naglalabas sila ng electronic signature na ginagaya ang radar cross-section ng isang full-sized na F-16 Fighting Falcon. Para sa sinumang radar operator, hindi ito mga maliit na drone. Para silang isang malaki at agresibong strike package. Sa loob ng Russian S-400 command van malapit sa Sevastopol, nagbago ang atmosfera mula sa pagkabagot tungo sa takot.
sa loob lamang ng 3 milliseconds. Ang mga radar screen na malinaw kanina ay puno na ngayon ng 12 high-speed contacts na mabilis na lumalapit sa Kerch Bridge sa bilis na Mach 0.9. Contact multiple vampires, 12 F-16 inbound, ang sigaw ng Russian operator. Ito ang tinatawag na fog of war sa pinakamahal na paraan nito. Nahaharap ang Russian commander sa isang mabilisang desisyon. Kung maghihintay siya para i-verify ang targets, nanganganib na mawala ang tulay. Kung magpapaputok siya, malalantad ang kanyang posisyon. Pinili niya ang huli. Engage! Launch all batteries! Sa madilim na gabi sa Crimea, pumutok ang mga S-400 tubes. Ang mga interceptors na nagkakahalaga ng $4 milyong bawat isa ay humarurot sa langit para habulin ang mga digital ghosts. Isa itong napakasamang return on investment. Nagpapaputok ang Russia ng kanilang pinaka-advanced na missiles laban sa mga decoys na nagkakahalaga lamang ng $120,000. Ngunit ang tunay na gastos ay hindi ang pera, kundi ang radiation. Sa pag-on ng kanilang high-powered engagement radars, tila nagsindi ang mga Russian ng flare sa isang madilim na silid. Habang abala ang mga S-400 sa paghabol sa mga multo, nakita ng piloto ng Viper 1 ang eksaktong pakay niya. Ang AGM-88 HARM missile ay nagkaroon na ng handshake sa Russian radar. Viper 1, Magnum, AGM-88 away. Ang HARM ay isang kamikaze seeker. Hindi nito kailangan ng piloto para igabay ito. Sinusundan lamang nito ang Russian radar beam pabalik sa transmitter gaya ng gamo-gamo sa apoy. Sa A200 at Siyang-Napong Highway, kakahabol lang i-activate ng Pantsir. Isa ang fire control radar nito para protektahan ang convoy. Isa itong nakamamatay na pagkakamali. Ang HARM missile na lumalakbay sa bilis na Mach 2 ay narating ang distansya sa loob lamang ng ilang segundo. Nakita ng Russian operator ang isang mabilis na blip sa kanyang display. Ngunit huli na ang lahat. Hindi kayang umiwas ng isang 30 tonong sasakyan sa isang supersonic projectile. Ang tama nito ay surgical. Ang warhead ng AGM-88 na puno ng libu-libong tungsten cubes ay sumabog ilang pulgada sa itaas ng radar array ng Pantsir. Hindi lamang nito sinira ang truck, kundi winasak din ito ang utak ng depensa ng convoy. Ang Kasuka-4 electronic warfare system na wala ng air defense cover ay wala ng silbi. Ang electronic umbrella ay tuluyan ng nabasa. Ang invisible convoy ay nakatayo na ngayong lantad sa highway sa gitna ng gabi. Offline na ang GPS jammers at wasak na ang radar. Ang mga sundalong Russian ay naiwang nakatitig sa dilim. Narealize nila na ang mga multong nilalabanan nila ay isang distraction lamang para sa mga strike assets na kanina pa nakatago. Malinis na ang daan para sa mga thermal hunters at 60 segundo na lamang ang natitira bago ang contact. Alas 4:10 ng madaling araw, ang A200 at 70 highway ay isa ng blind corridor ng apoy at anino. Dahil neutralized na ang Pantsir radar, wala na ang electronic umbrella. Ngunit ang panganib ay hindi pa tapos. Lumilipad lamang sa taas na 50 talampakan sa ibabaw ng tree line, ang tunay na strike package ay papalapit na. 10 Luti, long-range stealth drones at 10 thermal hunter FPVs na lumilipad sa isang silent formation. Ito ang tinatawag na nap of the earth flying. Sa ganitong altitude, nagtatago ang mga drone sa likod ng terrain para hindi makita ng anumang sensors. Ngunit biglang may pumasok na bagong variable sa kill box. Isang Russian Mi-28 Night Hunter attack helicopter ang nagpapatrolya sa sektor. Ang Mi-28 ay isang flying tank na dinisenyo para manghuli sa gitna ng kadiliman. Nakita ng optic nito ang maliit na heat signature mula sa makina ng nangunggo ng Luchi drone. Sa itaas,
Nakita ng piloto ng Ukrainian F-16 ang thermal bloom ng helicopter sa kanyang display. Nagbabala siya sa radyo. Viper 1 to Luty lead. Brake low. May Night Hunter sa likod mo. Sa loob ng Russian cockpit, nagsimulang tumunog ang Igla-V missile seeker. Ibig sabihin, nakahanap na ito ng target. Pinindot ng Russian pilot ang trigger. Humarurot ang missile sa bilis na Mach 2. Ngunit ang Ukrainian drone operator ay hindi sinubukang unahan ang missile sa bilis. Sa halip, ginamit niya ang physics. Itinulak niya ang joystick pababa na nagpapadala sa Luty sa isang mabilis na dive patungo sa isang concrete viaduct sa highway. Dumaan ang drone ng napakabilis sa ilalim ng mga concrete support beams ng tulay. Isa itong paglabag sa flight safety, ngunit isang masterclass sa tactical survival. Sa paglipad sa ilalim ng tulay, naitago ng drone ang init ng makina nito laban sa malamig na semento ng tulay. Ang Igla-V missile ay nabulag dahil nawala ang thermal contrast. Hindi na makilala ng internal logic nito ang drone mula sa background noise ng lupa. Lumampas ang missile sa tulay at sumabog sa isang bakanteng bukid. Napakalapit ng pangyayaring iyon. Ang drone na nagkakahalaga ng $15,000 ay nakaligtas sa isang Russian missile. Sa Ukrainian control room, nanginginig ang mga kamay ng operator. Ang missile ay dumaan lamang ng ilang talampakan mula sa drone. Sapat na para manginig ang camera feed mula sa shockwave. Ang muntik na pagtama na iyon ay nagligtas sa buong misyon. Ang Mi-28 ay napapaikot-ikot na ngayon sa maling bahagi ng langit, habang ang daan patungo sa convoy ay bukas na. 4:15 ng madaling araw. Kahit wasak na ang pansir, ang Russian Krasuha 4 ay naglalabas pa rin ng matinding white noise para mang-jam ng signal. Sa Ukrainian bunker, ang video feeds mula sa FPV drones ay nagsisimula ng magkaroon ng static. Para sa isang ordinaryong drone unit, katapusan na sana ito ng misyon. Ngunit hindi ito mga ordinaryong drone. Ito ang mga thermal hunters. Nang maputol ang radio link, ang onboard AI processor sa loob ng bawat FPV drone ang pumalit. Nagbago ang mga drone mula sa pagiging tools tungo sa pagiging autonomous hunters. Sa pamamagitan ng internal thermal sensor, ang mundo ay naging isang high-contrast map ng init. Sa nagyayalong hangin ng Disyembre, ang 6 na Iskander launchers ay nagliliwanag gaya ng mga bituin. Kahit patay ang mga makina, naglalabas pa rin sila ng init sa loob ng ilang oras. Hindi sila kayang itago mula sa isang sensor na dinisenyo para mahanap ang eksaktong init na yon. Ang Krasuha 4 ay lumalaban sa isang giyera na natapos na 10 minuto ang nakalipas. Tinutukoy ng nangungunang FPV drone ang pinakamataas na thermal signature. Isang malaking fuel bowser na katabi ng 2 Iskander transloaders. Ang display ng drone ay nagbago mula sa malamig na blue-white patungo sa nagbababalang pula. Target acquired. Autonomous terminal dive initiated. Ang drone ay bumulusok sa bilis na 120 milya bawat oras. Tumama ang shaped charge warhead at sumabog ang tangke ng gasolina. Nagresulta ito sa isang napakalaking orange fireball na umabot sa 150 talampakan ang taas. Ang init ay nag-trigger ng mga secondary explosions mula sa mga Iskander parts at solid fuel boosters. Ang tunog ay isang serye ng malalakas na thuds. Hindi lamang ito mga truck na sumasabog. Ito ang mga pinaka-importanteng missile force ng Russia na nadudurog. Ang >9 na Zero Highway ay naging isang 500 yardang sementeryo ng strategic ambition ng Russia. Sinindihan lang ng Ukraine ang isang strategic bonfire para sa Southern Iskander Brigade ng Russia. 4:25 ng madaling araw, ang natitirang bahagi ng convoy, 2 sirang Iskander launchers at ilang truck, ay mabilis na tumatakas patungo sa Kerch Bridge. Para sa mga Russian commanders,
ang tulay na ito ang tanging labasan mula sa bangungot na ito. Isang Tor M2 air defense system ang pumuwesto para isalba ang mga natitirang assets. Sinimulan ng radar nito ang paghahanap sa swarm ng mga drone. Ngunit multo pa rin ang nilalabanan ng mga Russian. Ang mga Ukrainian F-16 ay naglalabas pa rin ng matinding jamming. Sa radar screen ng Tor M2, ang langit ay puno lamang ng interference. Bago pa man ma-filter ng Russian operator ang noise, ang pangalawang swarm ng drones ay bumubulusok na. Ang huling strike na ito ay surgical. Ang target ay ang bottleneck sa tulay. Tumama ang nangungunang drone sa isang maintenance hangar na puno ng mga spare parts. Ang pagsabog ay nagdulot ng matinding pinsala sa structural transition zone ng highway. Hindi man nila tuluyang pinabagsak ang tulay, naparalisa naman nila ang main supply line patungong Crimea. Sa huli, 5 sa 6 na Iskander launchers ay naging mga itim na kalansay na lamang. Dahil sa pinsala sa tulay, nagkaroon ng logistical thrombus. Ang bawat tangke at shell na papunta sa Southern Front ay nakatambay na lamang sa isang mahabang pila. Gumamit lamang ang Ukraine ng 20 drones at 2 F-16 sorties para ilagay ang Russia sa isang matinding dilemma. Para mapalitan ng mga Iskander, mapipilitan ng Moscow na gamitin ang kanilang napakamahal na Kinzhal missiles. Pinilit ng Ukraine ang Kremlin na ubusin ang kanilang retirement fund para sa isang tactical firefight. Ang misyong ito ay nagpapatunay sa isang bagay. Sa taong 2026, wala ng lugar na mapagtataguan. Aling bahagi ng engineering ang masumanga sa inyo? Ang F-16 Ghost Fleet decoys? O ang FPV Autonomous Thermal Homing? I-type ang Viper o Ghost sa comments sa ibaba. Siguraduhin nakasubscribe kayo para sa susunod nating deep dive sa teknolohiyang binabago ang panuntunan ng giyera. Hanggang sa muli.